Sa gabing ito ay pag-usapan po natin at tatalakayin po natin ang persona ng Diyos. Tinalakay natin ng una nating Sabado nitong buwan ng Marso. Pinag-usapan natin, pinag-aralan natin yung tungkol sa existence ng Diyos. At ngayon naman yung persona ng Diyos, ang persona ng Panginoon. Ngayon sa Biblia po, makikita po natin na ang Biblia ay tumatalakay sa Trinidad ng Diyos. In the revelation of the three persons who constitute the Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Ghost, or the Holy Spirit. The first person is designated as the Father. Ito po yung pag-uusapan po natin ngayon. As such, the Father is not the entire Trinity, just as the Son is not the Trinity, nor the Spirit the Trinity. Kaya ang pag-uusapan po natin dito, una, sa isang persona na bumubuo ng Trinidad ay ang Diyos Ama, the Holy Father. Hindi ibig sabihin ng Holy Father yung sa pare, kundi the Holy God, At tinawag natin siyang Father. Sapagkat sabi ng Biblia ay ang Diyos lamang Ama ang tatawagin nating Holy Father. Siya ang ating Ama sa langit. At yun po yung ating pag-uusapan po ngayon. Hindi natin pwedeng makita ang Diyos Ama dahil ikamamatay ng tao. Ito ang dahilan kung bakit sa likod lamang ng Diyos ang nakita ni Moses at hindi ang harap o mukha ng Panginoon. Sapagkat ang sino man makakita sa Diyos ay mamamatay. Ito ang dahilan kung bakit nung nagsalita ang Diyos kay Moses ay sa likuran lamang ang nakita ni Moses. At yan ay makikita natin sa Exodus chapter 3 verse 18 to 23. Ito po ang sinabi ng Biblia. Sinabi ni Moses, ipakita po ninyo sa akin ngayon ang makapangyarihang presensya nyo. Yun ang sabi ni Moses, yun ang hiling niya. Ipakita nyo po sa akin ngayon ang presensya nyo, Panginoon. Sumagot ang Panginoon, ipapakita ko sa iyo ang lahat ng kabutihan ko at ipapaalam ko sa iyo ang pangalan ko, ang Panginoon. Mahabag ako sa gusto kong kahabagan, maawa ko sa gusto kong kaawaan. Pero hindi ko ipapakita sa iyo ang aking mukha. Dahil walang taong man nakakita sa mukha ko nang nabubuhay. Sinabi ng Panginoon, tumayo ka rito sa bato, malapit sa akin. At habang dumadaan ang makapangyarihang presensya ko, ipapasok kita sa sisiwang ng bato at tatakpan kita ng aking kamay hanggang makadaan ako. Pagkatapos tatanggalin ko ang kamay ko at makikita mo ang likod ko, pero hindi ang aking muka. Ang tangi lamang pong nakakita sa Diyos Ama ay walang iba kundi ang pangalawang persona. At sino po yon? Siya po ay si Kristo Jesus. Sapagkat ang sabi po sa John chapter 1 verse 16 to 18, sa kasaganaan ng kanyang biyaya ay tumanggap tayong lahat ng sunod-sunod na pagpapala. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang biyaya at katotohanan ay napasa atin sa pamamagitan ni Hesukristo. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang bugtong na anak na Diyos. Diyos din nga at kapiling ng Ama. At ang tinutukoy po rito, pag tinuloy-tuloy po natin, ay walang iba kundi si Kristo Jesus. Sabi sa John chapter 1 verse 14, siya po yung verbo na tinutukoy sa verse 1 ng John chapter 1 na nagkatawang tao. Kaya sa gabing ito ay pag-uusapan po natin ang tatlong bagay. Una, God is a person. Ang Diyos ay isang persona. Pangalawa, proof of the personality of God. Ang preba ng personalidad ng Diyos. Pangatlo, the nature of God. Yung kanyang katangian, ang kanyang nature. Ngayon, magsimula po tayo. Ang Diyos ay isang persona. God is a person. Yung positive considered, makikita po natin dito, oo, ang Diyos ay isang persona. Isang persona po ang Diyos. Ngunit kung sinasabi natin na ang Diyos ay isang persona, hindi naman sinasabi na siya ay isang tao. Sapagkat ang tao ay isa ring persona. Subalit ang Diyos ay kaiba sa tao. Siya ay nagtataglay, ng personalidad. Siya ay isang matalinong persona na may kamalayan sa kanyang sarili. Kadalasang ipinapaliwanag ng mga teologo ang salitang persona bilang isang individual na may pag-iisip,
emosyon, at kalooban. Itinuturo sa Biblia na nilikha ng Diyos ang lahat ng tao na may katangian na gaya ng sa Kanya, sapagkat tayo po ay ginawa ng Diyos ayon sa Kanyang wangis, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa Kanyang larawan o wangis. Hindi naman ibig sabihin nito na katulad na ng tao ang Diyos. Hindi po. Iba po ang Diyos, iba po ang tao. Sapagkat ang Diyos po ay omnipotent, omnipresent, omniscience, no? Ang tao po ay mortal, no? At dito sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay isang espiritu, samantalang ang tao ay nilikha mula sa elemento ng lupa. Ang Diyos ay walang pinagmulan, ngunit ang tao ay may pinagmulan. So malaking-malaki ang pagkakaiba ng tao at ng Diyos. Kasi nga ang tinatalakay natin dito ay yung tungkol sa persona. Ang tao ay isang persona, ang Diyos ay isang persona. Ang kaibahan ng dalawa, ang Diyos ay walang simula, walang katapusan. Ngunit ang tao may simula at may katapusan. Ang Diyos ay hindi namamatay, ang tao ay namamatay, nabubulok, no? At ang Diyos ay wala pong kaluluwa, subalit ang tao mayroong kaluluwa. Ang Diyos ay espiritu. Ngayon, ang tao ay may kapangyarihan at kakayahang planuhin at pag-isipan ang kanyang gagawin. Ito ay maaaring udyok ng katangian gaya ng kabaitan, kakayahang mag-isip, praktikal na karunungan at katarungan. Ang tao ay pwedeng magmahal, magalit at mapuot, pero magkakaiba tayo sa pagpapakita ng damdaming ito. Oo, iba-iba ang personalidad natin. Ang mga tao ay mga persona rin. Makatwiran bang isipin na lalangin tayo ng Diyos bilang mga persona na may kamangha-manghang katangian kung siya mismo ay hindi naman persona? Kaya nagawa ng Diyos na tayo ay maging persona sapagat ang Diyos ay isang persona. Ngayon, ang Diyos ay may angking katalinuhan. Sinabi po yan sa mga awit 139 verse 17. O Diyos, hindi ko lubos maintindihan, sabi ni David. Ang mga iniisip nyo, ito'y tunay na napakarami. Nakita nyo po ang karunungan ng Diyos, ang katalinuhan ng Diyos, hindi masukat, no? Hindi mabilang, no? At hindi maunawaan ng tao. Ganon kamakapangyarihan ang Diyos Ama bilang isang persona. Ang Diyos din ay bilang persona ay mayroong emosyon. Mga awit 78 verse 41, paulit-ulit niyang sinubok ang Diyos, ginalit nila ang banal na Diyos ng Israel. So, ibig sabihin, ang Diyos po nagagalit din. Meron po siyang emosyon na magalit. Kasi nga, persona ang Diyos. At kalooban. Mula kay Pablo na tinawag upang maging apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos. Nakita niyo po, binanggit po yung word na kalooban. Ang Diyos Ama ay merong emosyon, may katalinuhan, at meron din po siyang kalooban. Marunong magalit, marunong magmahal, marunong umunawa, no? At marunong kumalinga. Sa mga awit 94 verse 11, alam ng Panginoon na ang iniisip ng mga tao ay walang kabuluhan. Yan po yung sinasabi kong matalino ang Panginoon, no? Omniscient po siya. Nakikita at nalalaman niya ang laman ng puso ng tao, iniisip ng tao, at ginagawa ng tao. Ngayon, ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 9, sapagkat sila mismo ang nagbabalita kung paano nyo kami tinanggap at kung paano nyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan para maglingkod sa tunay na Diyos na buhay. So, ang ibig sabihin, ang persona ng Diyos, siya ay mayroong pong tinatawag na emosyon, no, karunungan, no, at hindi malilimitahan ang kanyang kapangyarihan. At dito makikita natin na siya po ay Diyos at hindi po siya Diyos-Diyosan. Ano po yung Diyos-Diyosan? Marami pong ibig sabihin ng Diyos-Diyosan. Pwede natin maging Diyos-Diyosan ang ating sarili, ang isang bagay, ang ating mga nakikita sa paligid. Ngunit ang Diyos Ama ay hindi ganon. Ang Diyos Ama ay nasa langit at bilang isang persona, ipinapakilala ng Diyos sa atin ang kanyang sarili. Ngayon, ang bawat isa na persona sa Trinidad o sa Trinity, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo ay magkakaiba ng kanilang role, no? Ang Diyos Ama ay nagsabi sa kanyang bugtong na anak na ikaw ay magkakatawang tao at bababa sa lupa.
upang tubusin at iligtas ang kasalanan ng sanlibutan. At pagkatapos na si Kristo ay ganapin ang mga bagay nito, siya po ay aakyat sa langit. At ang sabi niya sa mga disipulo, kung di ako aakyat, walang bababa. Yun po yung banal na Espiritu. So magkakaiba po ang kanilang role. Bagamat sila po ay magkakaibang role, sila po ay tinawag na Trinidad, no? Trinity. 3 in 1, no? No, at meron po silang pagkakaisa sa layuning ang tao po ay mabalik sa Panginoon. Ngayon, ang negative considered ng ating pong pag-aaral, God is not just an influence, unseen force, or power such as electricity or wind. No, hindi po ang Diyos ay isang elektrisidad, no? Na mayroong power, no? Hindi siya isang hangin, kung siya ay persona. God is not just an universal mind or brain that is in all creation. Kaya ang Diyos po bilang isang persona, ipinakikilala po niya ang kanyang sarili bilang kataas-taasan at makapangyarihang Diyos. Ngayon, meron po siyang emosyon. Ulitin ko po, bilang persona, ang Diyos po ay merong emosyon, marunong siyang magalit, marunong siyang umibig, marunong siyang umunawa, at meron siyang karunungan. At dito po sa pangalawa nating pag-aaral, yung proof, no, of the personality of God. Ano yung preba ng personalidad ng Diyos? The personality of God is one of the obvious teaching in the Bible. Ginamit po yung tinatawag na personal pronouns na ginamit sa ating Panginoon. At ang sabi sa John chapter 17, verse 3, "And this is life eternal, that they might know you only through God." Ang salitang you na ginamit dito ay tumutukoy sa Diyos, no? At siya po ay sinabing makapangyarihang nag-iisang Diyos, no? At sabi sa Psalms 27 verse 4, "One thing have I desire of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple." Ngayon po, siya po ay nagpakilala sa personal pronouns na siya po ay isang persona, at ngayon po yung personal act, yung attributes ng ating Panginoon. Example, no? Psalms 26 verse 1, binanggit ni David, "Judge me, O Lord." Meron siyang personal act at sinabi ni David, "Lord, hatulan mo ako ayon sa aking pagkakamali." Marunong siyang humatol ang Panginoon. Yun ang kanyang act, yung attribute ng ating Panginoon. At ang sabi rito sa Psalms 26 verse 2, sinabi rin ni David, "Examine me, O Lord. Siyasatin mo ako, Panginoon." At Psalms 137 verse 7, "Remember me, O Lord." At ang sabi sa Psalms 145 verse 8, "The Lord is gracious and full of compassion." Sa Proverbs 8 verse 22, ang sabi, "The Lord possessed me in the beginning." Pag-aari po tayo ng Panginoon. At bilang tayo po ay pag-aari ng Panginoon at tayo ay nanggaling sa Panginoon, makikita po natin na sa bawat kilos ng Panginoon, ipinapakilala niya ang kanyang presensya sa atin na may Diyos. Katulad po ng ating pag-aaral nung nakaraan, ipinakilala ng Diyos ang kanyang mga gawa, yung creation, at pinakilala ng Diyos ang paggawa niya sa tao, yung creature, at ipinakilala ng Diyos ang lahat ng bagay sa mundong ito ay siya po ang may lalang. At kung ang Diyos ang may lalang ng lahat ng ito, ang Diyos po ay may pakialam sa tao. May pakialam ang Diyos sa tao. Sapagkat ang Diyos po ang nagmamayari po sa atin. Ngayon, letter C, God possess the attributes of a person. Sapagkat nakita po natin na nung ang mga Israel ay nagkasala sa Panginoon, nagalit ang Diyos. Nagalit ang Diyos. Saan nagagalit ang Diyos? Sa kasalanan. Sa kasalanan. Yun ang dahilan kung bakit nais ng Panginoon, no, ipaliwanag sa atin bilang mga tao kung anong-anong mga uri ng mga kasalanan ang ayaw ng Panginoon. Ngayon, sabi sa Proverbs chapter 6, kung meron po kayong Bible, babasahin ko po Sabi sa Proverbs chapter 6, verse 16 to 19. Ito po yung mga kasalanan obvious na nakikita ng Diyos sa tao na dapat nating isuko sa Panginoon.
Proverbs chapter 6, verse 16 to 18. Basahin ko po. Ang kinamumuhian ng Diyos o ni Yahweh ay 7 bagay. Mga bagay na kung saan ay kasuklam-suklam, kapalaluan, kasinungalingan, at ang pumapatay sa walang kasalanan. Pusong sa kapwa'y walang mabuting isipan, mga paang ubod ng tulin sa landas ng kasamaan. Saksing sinungaling, napaglubid ng buhangin, pag-aaway ng kapwa, laging gusto niyang gawin. Ayan, nakita niyo po, ano sabi niya? Ito po yung mga bagay na kung saan ayaw ng Panginoon, na ang sabi ay kinamumuhian ng Panginoon at kasuklam-sakop sa Kanya, yung kapalaluan, kayabangan, kahambugan, kasinungalingan, at mga pagpatay ng walang kadahilanan, na ang puso ay walang mabuting isipan, at kapag gumawa ng kasalanan, talagang kaagad-agad, hindi natatakot sa Panginoon, saksing sinungaling. So ang itong mga bagay na ito ay mga ilan lamang sa mga ipinapakita ng Diyos na uri ng kasalanan na ikinagagalit ng Panginoon. Kaya makikita po natin na ang Diyos po ay galit sa kasalanan. Ngunit ang Diyos din po ay mapagmahal. Ang Diyos po ay nagpapatawad. At ang katunayan po niyan, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. At ang sabi niya sa Jeremiah 31 verse 3, ito po, binanggit po rito na ang Panginoon ay nagbigay ng tinatawag na everlasting love. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin, kailanman, ay hindi kayang pantayan ng mga bagay na nakikita natin sa mundo. Ito ang dahilan kung bakit ipinadala ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak upang ipadala yung everlasting life. At kung hindi pa ninyo nakakamit yung tinatawag na everlasting life o buhay na walang hanggan, ito na yung pagkakataon upang makita natin, no, ang buhay ay sandali lamang sa mundong ito. Ang buhay ay hindi permanente. Kaya nga ang bawat buhay na ibinibigay ng Diyos sa atin sa araw-araw, ibigay na natin sa Panginoon. Sapagat lahat tayo ay nagkakamali, lahat tayo ay nagkakasala. Ngunit patuloy tayong inaabot ng Panginoon dahil ang Diyos ay mapagmahal na Diyos. Katunayan po niyan, sinabi po sa Biblia na pinakilala ang Diyos sa mga pangalang ito. Ano po yung mga pangalang ito na ipinangalan sa Diyos na kung saan upang iabot o abutin ng tao, abutin tayo sa ating pangangailangan? Yung salitang Jehovah Ra. Ano ibig sabihin ng Jehovah Ra na sinabi sa Psalms 23 verse 1? The Lord is my shepherd. Pangalawa, binanggit din na pangalan sa Diyos ay yung Jehovah Sidkenu. The Lord is our righteousness. Sa Jeremiah 23 verse 6, tinawag ang Diyos na Jehovah Sidkenu, the Lord is our righteousness. Jehovah Shammah, the Lord is present. Ezekiel 48 verse 35. Jehovah Shalom, the Lord is our peace. Judges 6:23 hanggang 24. Jehovah Nisi, the Lord is our banner. Exodus 17 verse 8 to 15. Jehovah Rapha, the Lord is our healer. And Jehovah Jireh, the Lord will provide. Sa mga pangalang ito na binigay ng Biblia, ipinakilala nito kung gaano tayo inabot ng Diyos sa mga pangalang yan sa ating mga pangangailangan. At yan po ay nangyari din sa Bagong Tipan, na kung saan yung sinabi ni Kristo, yung 7 I am, no, ng ating Panginoong Hesus. Nakahalintulad naman na kung saan sa Lumang Tipan ay binanggit itong 7 ito na Jehovah. Ngayon po, meron pa ba tayong hihilingin pa sa Panginoon kung ang lahat ng mga bagay na ito ay binigay na sa atin ng Panginoon? Wala na po. Ang kailangan na lang po ng Diyos dito, lumapit po tayo. Kung ang Diyos ay isang personang Diyos, siya po ay nalalapitan. Nalalapitan po ang Diyos. Kung kayo po ay nalulungkot, nahihirapan, nabibigat ang lubha, may Diyos na handang kumalinga sa atin. May Diyos na nakikinig sa atin. Meron ang isang bata na nagtanong. Sabi niya, Tay,
Paano nasasagot ng Panginoon o paano niya naririnig ang panalangin ng buong tao sa mundong ito? Hindi ba libo-libo, no, at milyon-milyon, bilyon ang tao sa mundo? Hindi ba nalilito ang Diyos sa pag sila ay nanalangin ng sabay-sabay? Hindi po pwedeng malito ang Diyos sapagkat siya po ay makapangyarihang Diyos. Siya po ay omnipotent, omniscience, omnipresence. No, alam niyo po yan. At sinabi po ng Biblia po yan. Hindi nalilito ang Diyos kung sabay-sabay tayong nanalangin sa Panginoon. Sapagkat alam ng Diyos ang laman ng ating puso. Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos kung totoo tayo sa ating sinasabi. Alam ng Diyos kung talagang tayo ay nasasaktan. Alam ng Diyos kung tayo ay nangangailangan. At alam din ng Diyos kung ano ang ating iniisip. Kaya makapangyarihan ang Panginoon. At bilang persona, makalalapit tayo sa Diyos anumang oras. Yan po ang preba na persona ng ating Panginoon. Pangatlo, the nature of God. Ano yung nature ng Panginoon? God is Spirit. Ngayon, kung ang Diyos ay Espiritu, hindi po ito nakikita. Pero nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon. Paano? Sa mga pagsagot niya sa ating mga panalangin. Sa pagkalinga niya sa atin sa tuwing tayo ay nagbabasa ng Biblia. Sa tuwing tayo po ay nagbabasa ng Biblia, nararamdaman po natin ang presensya ng Panginoon. Ngayon po, kung hindi pa ninyo nasubukang magbasa ng Biblia at hindi nyo pa nasubukan yung presensya ng Panginoon, patunayan ng Diyos sa inyo. Ang Diyos po ay hindi liko, hindi siya pabaya, at handa siya makinig sa ating pong mga panalangin sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Ngayon, dito ay pinakilala din na hindi lang siya basta isang Espiritu, kundi siya po ay merong damdamin, no? Meron po siyang damdamin na pinararamdam sa atin bilang tayo ay kanyang mga anak. At pangalawa, God is a compound being. Ibig sabihin ng compound sa Tagalog ay tambalan o samahan o pagkakaisa. No? Ang Diyos po ay may kasamang isang persona pa at isa pang persona na kung saan ay tinawag silang the Trinity. Ngayon po, ang sabi sa Deuteronomy 6 verse 4, ito po ang sabi ng Diyos sa Israel. O Israel, the Lord our God, the Lord is one. This is a well-known verse also used by the Jewish people, no? Kapag sila po ay nagko-confess ng kanilang faith sa Panginoon, yung Shema. The term one Lord is commonly used by a cult. Sinasabi ng mga kulto na isa lang ang Diyos, walang pangalawang Diyos, walang pangatlong Diyos. Pero hindi nila maintindihan ang Trinidad. No, yung tambalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Sila po ay mayroong pagkakaisa. Meron po silang isang layunin. No? Only, one and only. Yashid, no, sa Hebrew. At second, yung Ekad means sa English nito ay isa. Sila po ay may pagkakaisa. Kaya yung compound unity ng tatlong ito, ipinakilala ng Biblia na sila po ay may mga katangian at meron po silang mga bagay na layunin gawin sa mga tao. Dahil ang Diyos ay may pakialam sa atin. Bakit po may pakialam ang Diyos sa atin? Sapagkat tayo po ay ginawa ayon sa kanyang wangis. Kaya ang tatlong Trinidad na ito ay tumutulong at nagkakaisa sa layuning tayo ay mabigyan ng buhay na walang hanggan, mabago ang buhay, at magkaroon ng magandang pananaw sa buhay. Halimbawa po, no, yung compound being, yung itlog. Yung itlog, meron po siyang white kapag naluto, di ba? Yung white na liquid, tapos meron siyang yellow at yung shell. Pero isa lang siyang itlog. Pero compound, no? Tatlo sa isang itlog. Ngayon, yung mag-asawa. Kapag ang mag-asawa, no, ang lalaki at babae ay ikinasal sa presensya ng Diyos, bagamat sila ay dalawa, sila ay naging isa. Mga bagay na mahirap intindihin, pero sa Diyos hindi mahirap, sapagkat ang Diyos po ay matalinong Diyos. At ang lahat ng mga bagay na itinuturo niya sa atin ay kaalamang hindi para ipagmayabang, kundi upang maunawaan natin ang Trinidad, no, ang persona
ng ating Panginoon. God is unity. Hindi pwedeng hatiin, hindi pwedeng mahati ang Diyos, hindi pwedeng ang gusto ng anak, ang gusto lang niya. Kaya nga, sinabi ni Kristo nung siya ay nagmi-ministeryo sa lupa, ang trabaho ko, no, ay gawin ang kalooban ng aking Ama sa langit. At ang sabi naman ni Kristo, ang banal na Espiritu ay bababa. Siya ang magpapaliwanag ng mga bagay patungkol sa akin. Patungkol kanino? Kay Kristo. Kaya itong tatlong ito, ang Trinidad na ito, na sinasabi na compound being, ay nagpakilala na nung simula pa lamang sa lumang tipan. Ang sabi sa Genesis 1:1 and 1:2, sabi, in the beginning God, yung word down na God is Elohim, plurality, no? At ang sabi sa verse 2, and the Spirit of God moved upon the face of the water, no? Andun na rin yung banal na Espiritu. At ipinakilala ng lumang tipan si Kristo, no, sa pamamagitan ng Book of Isaiah 7:14 na may ipanganganak na isang sanggol, no? Ipanganganak ng isang birhen at ang ipangangalan sa kanya Emmanuel. At sa New Testament binanggit yung Emmanuel at binanggit din yung pangalang Jesus sa Luke, no? Sa Matthew binanggit si Kristo Emmanuel, no? At sa Lucas binanggit si Kristo ni Jesus. Siya po yung binabanggit sa Isaiah 7:14. Ang ibig sabihin po niyan, itong tatlong personang ito ay malinaw na pinakilala sa atin ng Diyos upang hindi malito ang tao. Ang tao kaya lamang po nalilito sa Trinity dahil wala pa po ang banal na Espiritu. Maiintindihan ng isang tao ang Trinidad ng Diyos o gawain ng Panginoon, no, gawain ng Diyos Anak at ang gawain ng Holy Spirit kung siya po ay maging mananampalataya ng Diyos. O meron pong Kristiyano na magbabahagi at magtuturo sa kanya ng salita ng Diyos. Pero kung ang isang tao ay wala pa sa Diyos, hindi niya lubos na maiintindihan ang pagkilos ng Trinidad ng ating Panginoon. Kaya nga sa sa Matthew chapter 28 verse 19, yung sinabi dito ni Mateo na sabi, go ye into all the world, teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Binanggit po yung Trinity. No? Binanggit po yung tatlong persona. At nung si Kristo po, no, ay binautismuhan, mayroong kalapati, no, na lumitaw, na nagsisimbolo ng banal na Espiritu, at mayroong nagsalita sa langit. Sino po yung nagsalita sa langit? Ang sabi ng Diyos Ama, ito ang aking sinisintang anak. Sundin ninyo at gawin ninyo ang inuutos niya. So, ibig sabihin, doon pa lang nung si Kristo ay bautismuhan na, meron nagsalita sa langit at merong dove na nagpapahayag yung banal na Espiritu. At ang sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 13 verse 14, the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Yan yung benediction ni Pablo sa mga Thessalonica, sa lahat, sa Corinthians, yung mga nangangaralan ni Pablo, na sinasabi niya, no, yung Trinidad ng Panginoon. At maging ang ating mga pastor, kapag nananalangin po sila, pagkatapos ng closing prayer, na sinasabi niya, the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with all. Amen. Bakit pinakilala ng Biblia ang Trinidad ng Panginoon? Upang maintindihan natin na tayo bilang nilalang ng Diyos na isang persona, ay merong isang dakilang persona na handang magmahal, umunawa, no, magpatawad, at kumalinga. Yun po ang persona ng Diyos. Kung ang Diyos ay persona, sabi ng ating pag-aaral, meron po siyang damdamin. Ngayon, kung tayo po ay nahihirapang lubha, nalilito na sa buhay, at sinasabi ng maraming tao, walang nagmamahal sa akin, marami ang nagpapakamatay, sapagkat iniisip nila na walang Diyos na nagmamahal sa kanila. Pero kung iisipin ng tao, paano nangyari ang lahat ng bagay na yan? Paano nabuo ang tao kung walang lumalang? At yun po ay ang Panginoon. Kaya sana po sa gabing ito ay naliwanagan po tayo sa persona ng ating Panginoon. Tandaan po natin na ang Diyos ay marunong magalit,
marunong humatol, marunong magmahal, kumalinga, at kaya niyang gawin ang mga bagay na nais niyang gawin para sa atin. Ngayon, kung sa gabing ito, hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas, ito na yung pagkakataon upang makamit natin ang pagpapatawad ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Tayo po ay mananalangin. Siguro si Brother Adelmo, pwede ka ba mag-closing prayer? Hello?